Louie! Sorry to call you late on this weekend, Mr. Tesoro, our VP. He asked for legal advice. Tapos kami yung anak niya sa isang music festival. And they wanna file a case. Eh, kapangalan na kapatid mo yung kakasuhan eh. Sino? Si Dexter. Social media influencer ba siya ngayon? Anong kaso daw? Dami. Fraud. Syndicate stapa. And the name of you. Paano daw nangyari? People pay for festival ticket pero hindi natuloy yung event. So, they want their money back. O, sabi mo na siguro ang kapatid mo. Sige, salamat. Halika. The head of our legal department just called. Yung anak ng boss ko, naloko mo raw. He wants to sue you. Is this true? Ay nako, Dex. Dex, you stole money from these people. That's a crime, you know. At sa lahat pa ng taong nalokohin mo, yung anak pa ng boss ko. Kuya, hindi ako nagnakaw. Naloko lang rin ako. Ba't ka nagtatago? Eh, syempre, hinahanap nila ako eh. Malamang, what do you expect? Eh, ba't ako'y sinisingil nila? Hindi ako promoter lang ako, hindi ako yung producer. And hindi mo ba alam kung legit man lang yung leching event na yan? Hindi ko naman alam na isasabit nila yung event eh. Well, your ignorance doesn't make you a victim. It just makes you stupid. Okay, sige. Tanga ako. And irresponsible. Dahil magmula noon, ganyan ka na talaga. Responsable. Eto na naman po kami. Huwag ka mag-alala, Kuya Bray. Babayaran ko yung utang ko sa'yo. Hindi ko makakalimutan yun eh. Hoy, Para kang accountant. ano ba yan? Dito tungkol dun sa perang yun. Eh ano? Tungkol sa pagiging irresponsible mo. Ang dami mong sinayang, di ba? Ano, yung thesis mo, sinayang mo. Hindi sana nakagraduate ka. Hindi sana nakahanap ka ng magandang trabaho. Pero anong ginawa mo? Sino pinili mo? Ano? Babae? Hindi lang siya basta babae. Pamilya ko siya. Anong tawag mo sa amin? Hindi ba kami pamilya? Ano sinasabi mong pamilya? Eh, iniwan niyo ako eh. Wala nang mamatay ang nanay. Parang namatay na rin kayong lahat eh. Dex! Si tatay, may barangay. Si kuya, si Cha, nag-asawa. Ikaw, alipin ng trabaho. Eh ako, kuya, bata pa ako nun eh. Nalimutan niyo ako. Kaya si Ira, siya lang ang naging pamilya ko. Nasaan na yung pinili mo? Nasaan na yung Ira? Nasaan? Dex, grow up! Stop fucking your life. Stop fucking other people's lives, you fucker. You mean stop fucking up your life? Fuck you! Hey, hey, hey! Huwag ka na sumagot! Yung bibig mo! Oo, Oo, bibig ko! Oo, bibig ikaw ko lang talaga! ang Ano ba? kalokohan eh. Magpa-perfect ng buhay niyo eh, no? Ano, Techa? Bakit hindi natin pag-usapan kung gaano ka-perfect yung babaero mong asawa? Huwag mong ipasa sa akin! Hindi! Pag-uusapan natin to para malaman nilang lahat na di lang ako yung olas dito. Ang asawa nito, dito to ang nag-abroad. Nandito siya sa Pinas. Oo, nahuli ko pa mismo yung asawa niya may kasamang babae. Nandito asawa mo? Ha? Kuya! Di niya pwedeng gawin sa'yo yun! Pwede! Eh, inahayaan siya ni ate. Tsaka ano ba? Noon pa namin sinasabi sa'yo, gago yung lalaki na yan. Ang tigas kasi ng ulo mo. Oo na. Kaya ayoko magsabi sa inyo, kuya eh. Kasi kasalanan ko. Ako gumawa ng problema. Titiisin ko. Ginagago-gago ka ng photo ulit. Anong logic dun? Hinahayaan mo lang. Para sa mga anak ko. Kasi ayoko naman kasi ako ng ama. Saka ayoko magsabi kay tatay. Kasi may sakit siya. Baka lumala. Wala naman sakit si tatay. Shut up, Dex. Wala siyang sakit. Shut up. Narinig ko sila ni Kuya Jude kanina nag-uusap. Diba tayo? Ha? Ano? Yun? Tay? Kaya ba ayaw niyo magpatingin sa doktor? Hindi. Hindi. Bray, hindi niyo naiintindihan. Teka, sandali. Alam mo to, kuya? Ano, ginagago niyo lang kami? Hindi ganun, Bray. Hindi cancer ang sakit ng tatay. Mali yung unang finding sa kanya. Bakit di niyo sinabi sa amin kaagad? May balak ba kayong sabihin? Parang wala kasi eh. Parang wala.
Nag-usap nga kami. Nag-usap kayo? Kayo lang? O ikaw lang? Ay, nang tumawag ka sa akin para humingi ng tulong sa tindahan. Alam niyo ba na wala kayong sakit? Ginamit niyo lang yun para tulungan ko si kuya. Sinamantala mo naman. Pucha! Bay! Di ko sinabihan si tatay na hiningi ka ng pera nun ha. Tay! Di ba sinabi ko ha? Hindi, ang intention ko lang naman ay tulungan yung tindahan ko. Gusto ko lang na magtulungan kayong magkakapatid. Tay! Alam niyo ba yung pakiramdam na parang ang charity case na kailangan lagi tulungan? Hindi naman kasi magkaaganon yun kung na-manage mo ng maayos dati yun. Napakayabang mo talaga! Napakayabang ito. Ako naman, ang tanga ko dahil pinalawaan ko na totoo at bukas sa loob mo yung pagtulong mo. Ako na nga tumulong, ako pa mayabang. Wow! Kahit kailan kasi, tingin mo sa tao, pupera lang habol sa'yo. Tumutulong ka lang rin naman para ipamukha sa amin na wala kaming narating sa buhay. Ikaw meron. Magaling ka, di ba? Why are you taking against me na may narating ako sa buhay? Why? Is it my fault? Na unlike you and Kuya, I chose to stay and study? Is it my fault that I work hard para sa kung anong meron ako? Is it my fault that I have the means to help you? Do you even know what I went through? What I have to give up just to help you? Hindi. Hindi, di ba? Dahil wala namang isa sa inyo nagtanong kung okay ako. No, Kuya. Nung nagtrabaho ka, bro, para makamit yung pangarap ko sa pagsasayaw, wala ka namang narinig na reklamo sa akin nung kinuha ko yung responsibility sa tindahan. So, sige, sinantabi ko muna, walang problema. Bakit? Kasi walang maiwan dito sa tindahan. Parehong wala kayo ni tatay eh. I just wanted to be a good son. I just wanted to be a good brother. To the point that I can be a father to my own son. Pero nung bumalik ka, parang walang nangyari, ikaw pa rin ang magaling. Pero okay lang yun dahil desisyon ko naman na umalis sa tindahan na yun. Alam mo kung bakit? Dahil pinakiusapan ako ni tatay na mas kailangan mong tindahan, dahil ikaw may asawa at anak. Dahil ikaw kuya, may pamilya. Ako wala. Kaya kayo lang naman ang meron ako. Kayo lang naman ang pamilya ko. But why is it that you always make me feel like I'm the enemy? Not a brother. Not a family. Tay.